Magandang hapon po sa lahat, mga kaibigan, mga katrabaho, mga ka-farmers natin dyan, mga ka-harden. Ulitin ko, good afternoon. Kauwi lang po natin galing sa trabaho. It's almost 5:30 in the afternoon. Harvest muna tayo dahil may nag-message po sa atin. Ngailangan sila ng litos, isang cafe tsaka snack center. Dito lang po yan sa Naval, Biliran Province. Yan po ang ating mga litos sa ngayon. Ang variety po ng ating litos ay Lolyo Byunda o Evelyn Strusa. Masarap po ito na litos, crunchy, at dahil po yung litos natin ay freshly picked from the garden, pag harvest natin yan diretso sa tray, lagyan ng water sa ilalim. Hindi po yan pinuputol ang puno. Pag harvest natin, isinama po natin yung ugat dyan, yung puno, buong buo yung puno at yung pinagtaniman. Kaya manatiling fresh po ito sa ating mga resellers natin. Pero ito hindi to sa resellers, sa mga kainan po ito, snack center. Fresco po yan hanggang ilang araw kasi nilalagyan niya ng water sa ilalim ng yan sa box. Yan. Yan po lang yung how we manage our time after office hours. So yan, i-deliver mo natin saglit. At pagkatapos natin mag-deliver ito, pagkatapos magbihis, tanim po tayo, mag-transplant po tayo gabi na. Actually ngayon gabing-gabi na, hindi naman gabing-gabi, 7 o'clock in the evening. Inihintay, habang naghihintay tayo sa sikat ba yun ng buwan. So tayo ay nagtatanim ngayon sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. So habang naghihintay tayo, transplant muna tayo sa ating newly transferred na litos from sowing. Umabot na po kasi ito sa 15 days at mayroon na silang 3 to 4 leaves. So pwede na i-transfer natin. Yan, nakalagay lang yan sa cup, 6 ounce na cup. Yun. Bakit sa gabi natin inilipat? Kasi mas ganda sa gabi dahil buong magdamag yan, nakababad sa tubig. So tamang-tama makakuha ng mga tanim natin na litos ng strength, enough strength, nakasipsip na ng nutrients galing sa tubig bago mag-umaga, at handa na nilang harapin ang sikat ng araw. Kasi iba sa umaga pag itinilipat mo yan ng umaga, syempre medyo stress pa yung tanim mula sa pag-transfer niyan, mula sa kanyang pinagpunlaan. Stress. So may posibilidad po na tatamlay yung tanim natin dahil sa init maghapon. So mas maganda, mas mainam sa gabi para hindi na kailangan natin ng takpan saka malamig sa gabi. So pagkatapos niyan, kinaumagahan, lagyan pa natin ng net saka para maging protected talaga yung mga tanim natin. So ito naman yung katabi, yung isang set. Kailangan pa ito maghintay natin ng 2 linggo. Ready for harvest na naman yan. Same variety pa rin kasi ito yung variety na
thrive sa init, ulan na klima. Kasi unpredictable yung weather natin dito. Unpredictable. Ito yung based on my experience, ito yung magandang variety at saka hindi ito pumapait. Evelyn Strosa po. Lulyo Bionda. So yan, patuloy tayo sa paglilipat ng ating mga litos. Yung pinagtamnan natin ay PVC roofing yan, kulay white, natural white yan. So pagbili mo, yun na yun yung kulay. Yan, mabibili yan sa dito lang, marami. Binili ko lang yan sa City Hardware. Ito namang nasa itaas, second layer. Ganun pa rin, maghintay pa rin tayo niya ng 2 linggo. Okay, so ganun lang ang paglipat, ganun lang kadali. So may tubig ngayon sa ilalim na dumadaloy kasi naka-under ngayon yung pump natin. Habang inilipat natin ay umaandar yung pump para magkaroon ng tubig sa ilalim. At sabi ko nga, maka sip-sip na o makasak na ng water yung mga alaga nating tanim, para ganon ay reading na sila kinabukasan. So imagine buong isang gabi nakababad sila sa tubig. Yan, ganon lang kadali maglipat ng mga litos natin. So habang bata pa yung mga litos natin ay kailangan talaga ng alaga, no? We'll protect them from extreme sunlight dahil hindi pa nila kaya kahit matured na natanim. Pag extreme yung heat index natin, imagine yung mga nakaraang araw ay mayroon tayong mga pasok sa eskwela at sa trabaho na suspended because of the very hot weather condition. So ganun din yung mga tanim natin, kailangan ng protection from the extreme hot condition or weather condition because of very high temperature, no? Yung mga nakalipas na mga araw. So yan, makikita nyo yung ilaw. Tsaka hindi lang pabor sa tanim yung paglilipat ng tanim sa gabi, pati rin sa nagtatanim o sa naglilipat. Hindi rin mainit, although papawisan ka dyan kasi siyempre nag-i-effort tayo, parang exercise na rin yan. Tapos natin kumain, bawal po ang nakaupo. After kumain ng hapunan, sorry. Hapunan pala, huwag agad umupo, huwag agad uupo, tayo-tayo muna, lakad-lakad. So in my case, pagkatapos maghapunan, ito talagang nakatayo, hindi naman pwedeng umupo. So yun, ayon nga sa awit, magtanim ay di biro. Pero ito, hindi naman biro, pero relax lang habang nagtatanim. Yun, no? Bit-bit ka lang ng tanim, ilalagay mo lang sa butas. So relax lang. So yan, maya matatapos na tayo. At tamang-tama, medyo yung kinakain natin na-distribute na doon sa ating buong digestive system. So yan. Ito naman, itong mga red lettuce natin. Ito yung mga, hindi ito karamihan. Dito marami yung tinatanim natin na pang kulay lang yan sa ating mga salad. Pagpa-enhance ng kulay. So mayroong green, may red. So pero yung main ano natin, yung green. So yan.
makita ninyo yung mga ilaw natin. Yung mga ilaw natin sa gilid lang. Dahil pang doon, pag inilawan natin, na-attract yung mga insecticide pumupunta sa ilaw. So, pag pumunta sa ilaw, bumabagsak sila sa lupa. So, protection na rin yan sa ating mga tanim. Parang insect attractants. So, pag pinapatay natin, ay mawawala sila sa kanilang landas. Yung mga insects na yan. So, hindi pwedeng itapat sa taas ng tanim yung ilaw. Ulitin ko mga kaibigan, 15 days na yan from galing pagpunla, from sowing. So yan ang green thumbs rule, 4 to 5 or 3 to 4 leaves. Medyo matibay-tibay na yung puno ng litos o ng vegetable na pinupunla mo, kaya pwede na siyang ito na, andyan na si Buwan. Good evening, happy planting, happy gardening. For food security and food sustainability, let us be happy, let us be healthy.